Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vasil. Nangyari ang kwentong ito. Kabinataan ko. Maglalako ako sa kalye sa kahabaan ng Mandawi, Cebu. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1996 nang nangyari ito. Tubig, yosi, basahan, at kung minsan nililinis ko ang salamin ng mga kotse. Lalo na kapag nakaparada ito tapos syempre naroroon na may-ari. Hanggang elementarya lamang po ako. Hindi ko nga natapos ang grade 6. Pero nakakabasa ako kahit papano at nakakapagbilang para hindi nalalamangan. May matandang babae na laging mabait sa akin. Ubod ng tanda na ito. Naaakalain mo kung paanong nabuhay pa. Puti na lahat ng buhok niya. Parang lusaw na rin yung mukha nito. Tapos yung mga mata. Parang alam mo, mata ng patay. May mga katarata kasi. Madalas akong nakatoka sa may bakanting lote dati sa may crossing papasok ng AS Fortuna Street. Talayban dyan dati na yero lang ang bakod. Ngayon kasi may Jollibee na. May sasakyan itong babaeng matanda. Tapos inuutusan niya ang driver niya noon na pumuslit sandali. Dadaanan talaga ako doon sa lugar at inaabutan ng 20. Malaking halaga na po ang 20 ng mga panahon na yon. Bigyan natin ng pangalan ng matandang ito. Lola Bitang. Sa tuwing Huwebes at Biyernes lang wala ito. Pero ang ibang araw nako, laging dadaan sa akin doon. Hanggang sa gumaan na ng gumaan ang loob ko dito. Isang araw, tinawag ako bigla habang naglalakad patungong merkado. Hindi ko alam na hanggang doon ay makikita niya ako noon. Para bang sinusundan ako palagi. Pumarada ng sasakyan. Lumapit ako. Ang sabi ng matanda, kung wala daw akong mauuwian, doon na lamang sa bahay niya. Napailing ako gawa ng nagulat talaga ako noon. Hindi sa ayaw ko pero hindi ko lang napaghandaan ang mga sandaling yon. Kako ayaw ko. Tsaka nakakahiya. Ayos lang sa akin doon sa tirahan ng tita ko kahit pangit ang ugali niya. Kung saan-saan naman talaga ako natutulog, Sir Seth. Alam niyo ba itong Happy Mart? Sa taga Cebu dito, alam nila yan. Dito sa Happy Mart ako laging natutulog. Tapos ang mga damit ko ay naroroon sa may Marpa. Naroroon ang bahay ng tita ko pero gaya ng sinabi ko, pangit ang ugali nito. Kaya hindi ako natutulog doon. Doon lang ako naliligo at binabayaran ko pang tubig. 50 sentimo pa noon ang kada balde. Isang gabi, habang nasa may Happy Mart ako, bumungad sa akin itong matandang si Lola Bitang. Nagtaka ako gawa ng akala ko kung sino lang. Nang maaninag ko yung mukha niya, napaatras pa ako dahil sa pagkabigla noon. Kako, anong ginagawa niya sa lugar? Sabi naman ito, dinadalaw daw ako. Sa oras na yun dinadalaw ako, alas 10 na yun, Sir Seth. Tapos wala pa akong nakitang nakaparadang sasakyan. Yung parang bigla na lang siyang lumitaw doon. Muli naman itong nagsalita. Kinamusta ako noon. Kumain na ba umano ako? Sinabi kong tapos na. Tsaka dagdag ko habang nagtatakay bakit gabing-gabi na gumagala pa siya noon. Ay naman dito, gaya ng sinabi niya ay dinadalaw lamang daw ako. Aalis din naman siya kaagad. May inabot ito sa aking papel na pormang maliit na bag noon. May laman. Matapos lang may abot ay tumalikod na ito at naglakad. Patungo sa may AS Fortuna Street. Binuksan ko yung bag na yon. May manok na prito tapos kanin. Napakabango. Kahit kumain na ako, ginutom akong muli. Siyempre, nilantakan ko kaagad yon.
Matapos kong kumain, may dumaan namang isang babae. Dalaga, maganda at balingkinita ng katawan. Inabutan ako ng tubig noon. Ang sabi, panulak daw. Ngumiti yun at umalis na. Hindi na bago sa akin yung ganito. Yung pagkakamalan na akong taong gala at walang-wala sa buhay. Pero ang totoo ay nagsusumikap ako at hindi tamad nun. Hindi katulad ng ibang kaedad ko na nakatambay lamang at may latas sa harap. Akala mo balda ang katawan at hindi na makakapagtrabaho. Pero malusog naman. Maya-maya pa, may dumaan na namang isang babae. Sakto lamang ang edad nito. Alam niyo kung anong binigay? Kumot. Dito medyo nagtaka na ako, kako. Ang swerte ko naman ng gabing yun. Hindi pa natapos. May napadaan pa at babae ulit ito. Binigyan ako nito ng pera. 2 kulay berding papel na pera. 25 piso, tapos may isa pa. Nabadrip nga ako kasi nga hindi ako nakakatulog noon. Ginigising ako, kinukulit. Maya-maya ay dumalaw ang matandang si Lola Bitang. Dito hindi na medyo magandang pakiramdam ko kasi nga madaling araw na yun eh. Sa pagkakaalam ko, 2:00 na ata noon. Hindi ako ginising, hindi kinalabit. Pagkabuka lamang ng mata ko, nagulat kasi ako sa malakas na preno ng sasakyan. Tapos siya yung dumating sa may gilid ko noon. Para akong hihiwalayan ng kaluluwa sa gulat. Nakangisi lang tapos ilang mga sandali noon ay sinabi niyang, "Dong, tugnaw dong. May pag-agto na lang ka sa balay mo puyo." Ang ibig sabihin nito, malamig daw. Dapat ay doon na lamang umano ako sa bahay niya tumira. Sabi ko ayoko kasi nahihiya ako noon. Pero hindi umalis eh. Sabi niya hindi daw siya aalis doon kapag hindi ako pumayag. Tanggi ako ng tanggi, pero hindi ako nilulubayan. Hanggang sa sumuko na lamang ako noon. Pero may parte sa akin na nababagabag. Natatakot ng konti. Hindi ko alam pero iba ang nararamdaman ko. Magpaganon pa man ay pumayag ako. Kako maglalakad lang ba kami? Pero sabi niya hindi daw. Mag-antay lang daw sandali kasi may susunod. Maya-maya, may pumaradang sasakyan. At yung sasakyang ito, yun ang sedan na pinagmamay-ari ng matanda. Mantakin nyo, kanina pa nandoon yung matanda pero nung pumayag na akong sumama sa kanya, para bang saktong-sakto na may paparadang sasakyan at susundo nun. Sumakay ako. Napakabango ng loob. Air condition. Minsan lamang ako makasakay ng ganito. Minsan lang ako makaramdam ng komportable. Tahimik ang driver na lalaki. Tahimik din ang matanda. Hindi man lang lumilingon sa akin nun. Pero napapansin ko sa rear mirror na panay tingin sa akin itong driver. Nasa likod kasi ako. Katabi ko si Lola Bitang. Medyo malayo ang lugar. Parte ng Mandawi pero sa bukiran banda. May mga bahay, may mga parting makahoy. Hindi ako napapakali. Panay lingon ko sa labas ng kotse nun. Naiisip ko noon na hindi kaya mga kidnapper lamang to. Hindi kaya papatayin ako nito at ibenta yung lamang loob ko. Nung kapanahunan kasing yon, usong-uso talagang organ selling. Lalo na yung kidney at mga mata. Ano mang makita kong hindi ka aya-aya, naisip ko talagang tatakbo ako at magsisisigaw. Maya-maya pa, huminto na ang sasakyan. Sa may tapat ito ng malaking tarangkahan. 2 tao ang habog ng gate na yon at kinakalawang iba pang parte. Mataas din ang bakod. Kako'y bababa ako. Tinutulak ko ang pinto habang hinihila ang trangkador pero hindi ko mabuksan ang pintuan ng sasakyan. Hindi din ako pinapansin ng mga kasama ko. Doon na ako natakot. Sabi ko na nga ba, iba na to eh. Umiyak ako ng umiyak. Nagsisisigaw at pinupukpok ko ang salamin nun.
Kinakalabit ko ang matanda pero hindi pa rin ako pinapansin. Walang ano-ano. Bumukas ang gate at tuluyan ng pumasok ang sasakyan. Dito na nagsalita ang matanda nun. Ang sabi ay huwag daw akong matakot dahil wala namang dapat katakutan. Hindi lang umano siya nagsasalita kanina kasi baka magbago ang isip ko nun. Pero wala. Umiiyak talaga ako nun. Gawa ako ng gawa at sinasabi kong pauwiin nila ako. Pero pagkabukas ko ng pintuan, Sir Seth, humarap ka agad sa akin ng napakagandang bahay nun. May magandang hardin. Isang palapag lamang ang bahay pero malapad dito. Napakaganda talaga at payapang lugar. Napangangapanga ako eh. Bumaba ang matanda. Sa kabila ito dumaan. Tapos mabilis na pumasok ng bahay. Ako naman noon ay hindi pa lumalabas ng sasakyan. Hanggang sa walang ano-ano, may sumilip sa pintuan. Isang dalaga. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng ito yung nag-abot sa akin ng tubig noon. Maganda, parang kaidaran ko lang. Nakangiti ito at kinakawayan ito. Ito namang driver biglang nagwika ng, "Naog na dong. Pamilya lang ni Badang Bitang ang nanghatag ni mo gabi eh." Nang ibig sabihin ay bumaba na daw ako at pamilya lamang umano ni Lola Bitang ang mga nagbigay sa aking kagabi noon. Nagulat talaga ako. Langhiyang yan. Parang napagkasunduan ako. Isipin nyo, pamilya lang pala ni Lola Bitang ang mga yon. Itong dalaga, yung may edad tapos dalaga ulit at yung isa pang mas bata. Parang nasa edad 14 yon. Puro babae. Kasama na si Lola Bitang. Bumaba ako ng sasakyan. Marahang lumapit dito sa magandang babae na kaidaran ko lang. Nagpakilala itong Letty. Hinila ako nito papasok ng bahay at kinala. Madaling araw ng mga sandaling ito. Napakaganda ng loob ng bahay. Napakabango. Yun bang parang may air freshener. Tapos medyo malamig. Malawak ang sala. May mga silid pero nasa gilid lahat yon. Mga nasa 4 ata yon. May kusina pa sa dulo. Basta, ang gara ng bahay na pangmayaman talaga. Sabi ni Letty ay malaya umano ako sa mga gagawin ko dahil doon na ako nakatira. Isa sa mga silid ang binigay sa akin. Katabi ito yung kusina. Pagkapasok ko sa silid na yon ay namangha ako gawa ng ang daming gamit na nasa higaan nun. Sapatos, damit, bola at kung ano-ano pa. Pinalit na ni Lola para nimot tanan. Ibig sabihin ni Letty nun, binili daw ang mga gamit para sa akin lahat. Napapailing ako na para bang bigla na lamang akong yumaman. Nagpaalam si Letty. Sinabing matutulog na daw siya. Ako na umano ang bahala. At kung gusto ko maligo ay may banyo naman sa silid na ito. Kompleto na daw lahat yon. Tumangulang nga ako noon. Pagkalabas ni Letty, sinabi niyang isara ko daw ang pinto para pribado ang mga gagawin ko. Naglululundag ako sa tuwa noon. Yung kaibangan ko kanina na sumisigaw, napalitan ng labis na pagkatuwa. Tumaluntalan ako sa malambot na kama. Humihiga, tumatayo, tapos gumugulong-gulong. Sabi ko sa sarili ko, napakabait naman ng tadhana sa akin. Ulila na kasi ako. Mga pusher po yung mga magulang ko tapos nagkaroon ng dispal ko. Kaya yun, itinumba. Maliit pa ako ay si tita nang nag-alaga sa akin noon. Pero tinuturing naman ako nitong parang ibang tao. Kaya nga ayaw ko talagang manatili doon. Puro na lamang sermon ang inaabot ko. Kada subo ko ng pagkain mula sa kanila may ulam na sermon at panunuya. Kumbaga pamalikas at boy-boy sa Bisaya noon. Napaiyak ako. Sa dami kong karanasan sa kalsada. Ulan, init, dinuduraan sa muka, sinisipa, sinusuntok. Pero ang pagpapakumbaba pala ay may gantimpala. At ang gantimpalang ito, ngayon ko naranasan.
Hindi ko namamalayan na habang nananaginip ako ng gising. Nakatulog ako noon. Pagkagising ko sa umaga, dali-dali akong nagligpit. May aparador naman doon. Ito mga gamit na pinamili ay inayos ko. Tapos naligo ako. Napakabango ng sabon. May shampoo nakalagay sa bote noon. Napakabango din tapos ang lakas bumula. Naglalaro pa nga ako na ng bula eh. Gaya ng sinabi ko, nakakabasa naman ako kahit papano. Kung hindi ako nagkakamali, ang shampoo ginamit ko noon, Lactacid. At hindi ko pa talaga alam noon kung anong klase ito at kung saan pinanglilinis. Matapos kong maligo, nagbihis ako. Sando yun na parang net. Kulay puti tapos nakasalawal ako ng manipis noon. Napaka-komportable. Lumabas ako ng silid, pero patay ang ilaw sa may sala. Ang nakabukas lamang ay ang sa kusina. Napakatahimik. Wala man lamang akong nasisilayang tao. Nag-aalangan tuloy akong gumala sa paligid. Hanggang sa pagkalingon ko sa may kusina. May nakahain na. Kanin na may 2 longganisa. Natatakam ako. Kumain ako doon. May gatas pa. Alaska sa natatandaan ko. Bukas ang pinto sa likod. Lumabas ako noon matapos kumain. Tapos nilibot ko ang lugar. Pader lamang ang nakikita ko. May mga tanim doon na hindi ko matukoy kung ano. Ang lalaki ng mga bulaklak. Bermuda ang damo tapos ang ganda ng pagkakahanay. Sinubukan ko magtungo sa may tarangkahan. Binuksan ko ito at lumabas ako noon. Wala akong ibang nakitang pagkabungad ko kung hindi kakahuyan. Mahabang kalsada, mula kaliwa hanggang kanan. Malayo ang mga bahay-bahay. Nagtataka ako gawa ng ang labas ng gate napakaluma. Yung pader ay nilulumot. Tapos, may mga vandals pa. Pero kapag pumasok ka sa loob, bagong-bago ang masisilayan. Bumalik ako sa loob. Kako sa sarili ko, nasaan na kaya sila? Walang tao eh. Wala din yung sasakyan. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Hindi sanay ang katawan ko kung wala akong ginagawa kaya naman nagsikay-sikay ako noon. Yung sikay-sikay sirsat kilos na may kabuluhan. Nagbunot ako ng mga damo doon na hindi Bermuda. Tapos inayos ko mga bato. Maging yung malaking banga na nasa gilid ng pinto sa labas. Inusog ko. Kasi nga nililinis ko ang iba-ibang parte noon. Basta naglinis ako. Naghugas din ng pinggan. Tapos yung alababo kahit malinis na nilinis ko pa talaga. Hanggang sa umangat na lamang ang araw pero wala pa ring tao. Nakakahiya namang magtawag doon. Bago pa lang kasi ako at baka itong mga nakatira. Nakatutulog. Lalo pat puyat ang mga yun kagabi. Maya-maya ay bumukas ang gate. Napasipat ako noon. Akala ko ay kotse na pero isang matandang lalaki ito na napadaan lang. Lumibot yun sa bahay. Nakikita ko ito sa may bintana gawa ng nasa sala ko noon. Hanggang sa nakarating yun sa likod at hindi ko nakitang bumalik. Napakatagal kong inantay yon. Dahil sa namumuong kuryosidad, nagtungo ako sa may likuran. Ganoon na lamang ang pagsimangot ng mukha ko. Walang tao dito. Pader lang. Wala namang ibang bahagi doon na maaaring pagtaguan. Napatulala talaga ako. Kako, ano yun? Guni-guni. Nagbukas pa nga yung tarangkahan eh. Habang pinagtatanto ko ang senaryong yon, biglang may tumawag sa akin. Pagkalingon ko, si mamang driver. Medyo matanda na ito. Pangalanan natin siyang Mang Erano. Tinanong ako kung ano ba daw ang ginagawa ko sa likod. Kung tapos na daw ba akong kumain noon. Nasa may kabilang dulo siya. Lumapit ako sa kanya. Patawa-tawa lamang ito. Tapos akmang aalis. Pero tinawag ko yon.
Tinanong ko siya kung nasaan ang mga tao. Na kanina pa ako gising at wala naman akong nakikita. Meron akong nasilayan. Matandang lalaki na may kaliitan ng katawan. Dugyutin noon na katulad ko pero nung makarating sa pinakadulo, hindi ko na nakitang bumalik. Sinipat ko pero wala namang tao doon. Kumbaga parang naglaho. Sabi nitong driver, baka namamalikmata lamang daw yon. Tapos ito umanong mga tao sa bahay. Mamayang gabi pang dating. Maaga kasi itong umaalis. Nag-iwan na nga lang umano yon na makakain ko. Aba, para sa akin pala talaga yung kinain ko na yon. Sa pagpapatuloy ng driver, bigla akong kinabahan. Dahil ayon dito, hindi ko na lang sana piniling tumira doon. Dapat ay umiwas na lamang talaga ako. Ang pagkakawika pa ay kitang-kita ko ang reaksyon niya. Parang nag-aalala. Nagpaalam itong umalis. Mabilis na naglakad ito palabas. Sa mga sandaling yun ay nakatulala pa ako. Hanggang sa natauhan ako nun. Sinundan ko si Mang Erano. Pagkalabas ko ng tarangkahan, napasimangot ako kasi iba na ang nakabungad nun. Imbis nakakahuyan, naging kalsada na lamang ito at malawak na sakahan. May mga tanim na niyog, may mga bahay at may nasisilayan ako mga tao. Pero hindi ko nakikita si Mang Erano. Dapat maabutan ko pa yun pero wala. Kaliwat kanan ng paglingon ko pero wala na siya. Ito namang mga tao na nakikita ko sa sakahan. Napapatingin sa akin na parang nagtataka. Takang-taka ko kung bakit naging sakahan ang harap ng bahay. Hindi ako pwedeng magkamali. Kakahuyan talaga yon. May nakaumang pa nga dong sandamakmak na kawayan Sumasayaw-sayaw pa mga sanga nito habang tinatabaan ng hangin pero bakit iba na ang sumasayaw-sayaw? Puno na ng niyog na matatayog yon. Hindi ko talaga maisip kung anong nangyayari. Kanina may nakita akong tao na pumasok tapos naglaho. Ngayon yung liblib naging sakahan bigla. Idagdag pa dyan, Sir Seth, ang sinabi ng driver sa akin noon. Kung kayo lang siguro makakagiliw ang nasa katayuan ko noon ako, nakakabaliw talaga. Pagkabalik ko naman sa loob, nakabungad na si Lola Pitang. Nakangiti. Oh, nag-unsa man ka diha. Nyamura man ka og nahadlok unsay problema. Ano daw ang ginagawa ko? Para daw akong natatakot. Ano man ang problema? Hindi naman ako kaagad nagsalita nun. Mas nadagdagan pa ang pagkabagabag ko. Papanong naroroon ang matandang babae? Malinaw naman sa pagkapaliwanag ni Mang Erano na walang tao sa bahay. Namamayang gabi pa ang uwi ng mga ito. Nakatitig lamang talaga ako kay Lola Bitang. Hanggang sa tumalikod yun. Dito na ako nagkaulirat. Sumunod ako sa kanya. Pagkapasok ko naman sa loob, naroroon ito sa may kusina. Hindi ko na lamang kinibuan. Pumasok ako sa silid tulugan ko. Humiga ako doon at pinagtanto ang lahat nun. Hanggang sa ayon, nakatulog na naman ako. Pagkagising ko, gabi na. Hindi ako nakapananghalian. Para bang ang bilis ng oras. Hindi nga namaga ang mga mata ko Parang kakaidlip ko lang nun. Pagkalabas ko ay wala na namang tao. Napakadilim sa sala. Madilim din sa may kusina. Inaabot ko ang switch nun. Pinipindot. Pero hindi naman nagbubukas ang ilaw. Nakakakita ako ng liwanag. Doon ito banda sa may gate. Bukas naman ang pinto sa beranda kaya nasisilayan ko talaga yon. Naglakad ako palabas. At habang nangyayari ito ay naninibago ako sa paligid ko. Oo at nasa loob ako ng bahay.
Pero kahit madilim ay halatang parang sobrang luma na ng tahanang yon. Magaspang ang sahig, parang ang daming alikabok. Napapaisip pa ako kung hindi kaya panaginip lamang yon. Yun talagang unang pumasok sa isipan ko. Huminto ako sa may beranda. Pinikit ko ang mga mata ko. Kinagalaw ko ang mga daliri ko sa paa. Ito naman kasi ang paraan para magising sa isang bangungot noon. Yung paggalaw ng mga daliri sa paa o hindi naman kaya sa kamay. Pwede ding gamitin ang kilay. Ikinindat-kindat lamang at magigising na sa isang mahimbing na pagkakatulog. Pero nasa loob ng isang bangungot noon. Nagbuka lamang akong baliw. Pagkadilat ko kasi sa mga mata ko. Gate lang ang nakikita ko at yung posting may ilaw sa labas noon. Sa makatuwid, totoo ito. Bumuntong hininga ako. Kako sa sarili lalabas ako ng gate tapos kapag iba na naman na makikita ko sa kabilang parte ng kalsada, aalis na talaga ako noon. Baka ito pang dahilan na hindi na ako gumaling sa kabaliwang yon. Pagkalabas ko sa gate, Sir Seth, sakahan ng bumungad. May mga bahay. Nakikita ko ang mga ilaw nila. May napapadaan sa kabilang parte ng kalsada. Nagtaka ko gawa ng nakatitig ito sa akin habang nakasimangot ang mukha noon. At segundo lamang ang namagitan. Tumakbo ito ng mabilis at sumisigaw. Para bang natakot sa akin yon. Nagpalinga-linga ako at baka may nakitang iba pero wala naman. Ako lamang ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Binata yung dumaan. Huminto sa unahan na natatapat naman sa isang posting may ilaw. Lumingon ulit sa akin yon. Pero tumakbo na naman ito. Akala ko pa nga baliw eh. Hanggang sa noong pinili ko na lang na pumasok sa loob. Kako magluluto ako kung may maluluto sa kusina. Pero nang makabalik ako, windang na windang ako. Ngayon nga habang sinusulat ko, kinikilabutan ako noon. Alam niyo kung bakit? Kawayanan nang bumungad sa akin. Walang bahay, walang bakod at nawala ang tarangkahang gate noon. Sinakluban talaga ako ng sangkatutak na kilabot. Hindi ako nakagalaw. Naninigas ang katawan ko. Ilang mga sandali lang ay may nakikita akong gumagapang sa lupa noon. Napatitig ako dito. Malaki, maitim. Nanlalaki ang mga mata ko dahil pusturang tao yon. Gumagapang talaga na patungo sa akin. Nakasayad ang dibdib sa lupa. Nakaangat ang siko at tuhod. Parang gagamba. Marahan ng paggapang nito. Huminto ito sa harapan ko. Nasa mga isang dipa ang layo namin. Unti-unti itong tumatayo. At habang nangyayari yon, unti-unti ding inilalapit ang mukha sa akin. Nagbabagang mga mata ang nakikita ko noong mga panahon na yon. Ang itim niya. Tapos biglang bumuka ang bibig. Gumagalaw ang bibig at kitang-kita ko doon ang mapuputing mga ngipin na hindi pantay. Walang ano-anong tumakbo ako ng matauhan na nun. Pero bigla ako nitong hinablot. Kinaladkad patungo sa kawayanan. Nagkasugat-sugat ako. Isiniksik ako noon sa may mga tinik hanggang sa tumagos sa kabila. Nagsisisigaw ako hanggang sa huminto na lamang bigla. Pumatong sa akin ang nilalang at ang sabi nito, "Asa ka pa, Dulong?" Saan daw ang punta ko? Tinulak ko siya hanggang sa hinablot niyang muli ako. Tapos nakarating ako noon sa isang bahay. Malaking bahay yon. 2 palapag at nakita ko doon ang sedan. Takot na halong pagkalito ang lumilipad sa diwa ko noon. Pinasok ako sa loob ng bahay at dito ay dinaganan na naman ako.
Masarap daw pumatay ng taong walang hahanap na kaanak. Walang kaba, walang pag-aalala, at ligtas para sa kanya. Hindi talaga ako nakapagsalita nun. Kung hindi ako nagkakamali. Aswang ito. Kinagat ang leeg ko. Dama ko ang pagbaon ng mga ngipin niya. Naririnig ko pa ang tunog ng likido na para bang sinisip-sip ang dugo ko noon. Hanggang sa maya-maya pa, umungol ito at binitawan akong bigla. Pagkatapos nito ay may humablot sa akin palabas ng bahay. 2 tao ang nakita ko pero hindi ko makilala. Nakatalikod sila. Hanggang sa makarating ako noon doon banda sa may kalsada. Alam niyo ba kung sino ang isa sa mga taong yon? Si Mang Irano. Ang sabi niya ay tumakas na daw ako. Itong kasama niya ay katiwala din sa bahay at sa mga sandaling yon hindi nila maatim umano na patayin ako noon. Sinumpong na naman umano ang matanda. Tapos napagkasunduan daw ako noon ng mga apo at anak nito na ako ang ipapakain sa matandang aswang. Lalayas daw sila Mang Irano sa bahay. Ito lamang ay ang pag-iwas na din sa pamilya. Natitiyak ni Mang Irano na papatayin siya ng mga anak nito. Hindi man yun mga aswang pero maghahanap ito ng paraan. Maging ang isang katiwala, ganun din umano ang sasapitin. Kaya daw itong sakripisyo nila. Huwag ko na daw aksayahin. Tumakas ako hanggat wala pa ang mga anak. Hindi na ako nagsalita pa. Tumakbo na ako. Ang dami kong sugat, galos, may punit pa ang salawal ko. Yung aswang, si Lola Bitang ito. Yun ang naiintindihan ko kay Mang Irano. Sabi nga niya sinusumpong na naman ng matanda nun. Malamang si Lola Bitang na ito. Tsaka namumukaan ko din dahil ang mga buhok ay puro puti na. Yung mga mata bagamat nagbabaga na kulay dilaw at pula. Pero may mga katarata. Hindi ko talaga lubos maisip ang nangyari. Kung sakaling aswang man si Lola Bitang. Bakit ganon? May sa pagkaingkanto ang katangian. Isipin yung pinatira ko sa bahay na malaki. Maganda at kumpleto sa kagamitan. Hindi pala biro ang isang aswang. Napakagaling sa ilusyon. Kawayanan ang lugar tapos may bahay. At siguro yung matandang nakita ko na pumasok sa loob, malamang ay tumagos lamang yan sa pader. Napapadaan lamang ito. At siguro kaya tinititigan ako ng mga taong nasa sakahan kasi nga nagtataka mga ito sa akin noon. Tapos yung tumakbo naman, siguro inisip na maligno ako na bigla na lamang lumitaw doon sa madilim. Ultimong sensya. Hindi makakasagot. Siguro sa may mga karunungan lang. Totoo at nasagot nga mga kagiliw. May nakausap akong isang albularyo. Ang sabi ay binulag muna daw ako. Minanipula ang isip ko. Hindi bulag na hindi makakakita kung hindi binulag ako sa kung ano ang katotohanan. At ang aswang umano na yon, isang magaling na kubot. Siguro maging ang pamilya nito ay magaling din sa nilang kahit hindi aswang. Kasi nga napagkaisan daw ako noon. Mabuti at naawa sa akin ang driver. Siguro hindi lamang ako ang nabiktima. Marami na. Nakatulad ko lang na walang maghahanap na kaanak noon. Yun naman kasi mga pinakamadaling mabiktima eh. Yung mga walang maghahanap. Wala akong balita sa kung ano na ba ang sitwasyon ng pamilya ni Lola Bitang. Hindi ko din maisangguni sa kapulisan kasi nga sino namang maniniwala sa akin, di ba? Lalo na kapag sinimulan kong isiwalat sa kanila mula talaga sa pagkakakilala namin ni Lola Bitang noon. Baka isipin ng mga pulis at kinaukulan na baliw ako. Dalang-dala ako. Hindi na ako nagtitiwala ng kahit sino. Kahit pa man makipagkaibigan, iniiwasan ko na. Lahat ng ito dahil lang sa matandang babae na nakilala ko sa Mandawi, Cebu. At binibigyan ako
ng 20 pesos.